Ngayong araw, Christmas Eve, makakapanayam natin ang ahensyang patuloy na nagbabantay sa ating cyberspace at katuwang ng pamahalaan sa pagresolba ng mga kaso ng cybercrime. Pag-uusapan natin ang kanilang accomplishments ngayong 2025 at ang mga plano nila para sa susunod na taon. Kasama natin si Undersecretary Aboy Paraiso, ang Acting Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center at co-host din natin sa Bagong Pilipinas ngayon. Merry Christmas at magandang tanghali, Yusek Aboy. Happy Holidays, Asik Joey, sa ating mga kababayan. Happy Holidays po. Yusek, base sa naging report noong 2024, may higit 10,000 cybercrime complaints na natanggapan CICC na higit 3 beses ang itinaas noong 2023. Sa datos nyo ngayon 2025 na papatapos na, ilang reklamo sa kabuuan ang inyong natanggap at ano yung dahilan ng bilang at pagkakaiba nito noong 2024? So, ngayong 2025, no, simula nung tayo po yung naglingkod bilang Acting Executive Director na monitor natin, may 6,000 na. So, 10,000 plus 6,000 equals to 16,000 complaints na ang nare-receive no ho ng ating complaint center. Yung hotline 1326 natin, Asik Joey. So, yun ho. Tapos we can attribute this na medyo dumami kasi nagko-queuing na nga kami ngayon eh. So, we can attribute na nagkaroon ng unang-una siguro yung awareness campaign, nagbungay awareness campaign natin about hotline 1326. Pangalawa ho, yung because of the 24-hour feedback mechanism, unti-unti ho nakukuha natin yung mga tiwala ng ating mga kababayan na dati ayaw magreklamo, ayaw magsumbong dahil nahihiya kasi na-scam sila na gano'n. Ngayon ho, we ensure that within 24 hours, pag tumawag kayo sa amin, may feedback kayo, ano na yung status ng kaso nyo, na-resolve na ba natin yan, na-take down na ba natin yan, naipasa na ba natin yan sa law enforcement agencies. So, hopefully, magtuloy-tuloy itong trend na yun at pagdating ng 2026, ma-expand pa natin kung papala rin tayo at ma-overcome natin yung budgetary constraints natin. Doon sa mga natanggap niyong complaints, Yusek Aboy, anong klase ng scam o cyber offense yung naging trend o pinakamarami? Paano ito nakaapekto sa mga biktima? Ito ba yung paghut-hut lang sa kanila ng pera? At paano nyo naresolba o paano nyo na-address itong mga concerns na ito ng mga kababayan natin? So, ngayong taon, no, nakita natin yung resurgence ng mga online scams pagdating doon sa commercial scams. Tama ho kayo na depende sa panahon ng taon, halimbawa, no February, tumataas yung love scam, ngayong Pasko, tumataas yung mga commercial scams. Pero may mga constant dyan, yung mga fake calls, yung mga nagpapanggap na kamag-anak natin. Pero ang pinakamataas all year round, syempre, yung investment scam natin, yung nag-aanyaya sa atin. In fact, nag-a-advertise pa sila doon sa mga social media pages natin para bumili ng mga produkto nila, mag-invest doon sa mga kumpanya nila. So, yun yung mga nakita natin trends for 2025. Binigyan pansin din ng pagpapalakas at yung upskilling talaga in terms of forensic capabilities at training para sa mga kawani natin mula sa PNP, NBI, AFP at iba pang ahensya. Paano ito nakatulong sa bilis at kalidad ng pagsisiyasat ng mga cybercrime case ngayong taon? Natutuwa ho tayo yung mga partner agencies natin. Kasabay natin na nakakapag-training, nakakapag-expand ng capabilities nila kasi mahalaga sa atin yan eh. Sa pagtutok natin at pagsugpo at pagresolba ng mga problema with regards to cybercrime, kailangan it's a whole of government approach pagdating ho sa aming mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. In fact, kami sa CICC, ang pangunahing direktiba namin is to coordinate the government's efforts towards resolving cybercrime. So, kasama ho sa CICC, members natin dyan, na syempre pinapangunahan ng ating SICT, si Secretary Henry Aguda, tapos ang Vice Chairman niya, ang Director ho ng NBI, tapos ang mga members ho, andyan ho ang PNP at ang DOJ OOC. So, when they expand, it expands our capabilities as a government, it expands our capabilities to resolve cybercrimes po. Yusek, nung first part o first half ng 2025, nakipagkasundo ang CICC sa Presidential Communications Office para labanan yung fake news at misinformation. So, ano yung naging contribution ng partnership na ito sa pagbabawas
pagbabawas ng misinformation, disinformation, at ilan bang post o content ang na-flag o na-takedown as a result of this partnership? So yun nga ho, meron tayong partnership with the PCO. Ang ini-envision natin dati, sabi ko nga ho, sayang lang hindi nagtuloy-tuloy with towards sa MOA. So fully this particular time bago sa pagsisimula ng 2026 gawin na nating MOA yan. Ang talagang mga roles na dinefine natin, si PCO ho ang magmo-monitor ng mga disinformation, misinformation with regards to the government. Tapos may partnership tayo with yung mga fact checkers natin, ipapa-expedite ng CICC yung pagpa-fact check niyan. Tapos kami rin ang magpapa-take down sa mga social media platforms natin because of, again, yung cooperation agreement natin with these social media platforms. So yun yung magiging ano na yan. Kailangan talaga tutukan natin yung at labanan yung problema ng misinformation, disinformation. Lalo na pag yung ang usapin is yung destabilization, yung pagpapahina ng mga institutions of government natin. Yun talaga yung tutok ng agreement na yun with PCO. Pinaigting din, Yusek Abo, yung efforts para labanan yung online gambling at scamulent online schemes. Ano sa inyong palagay yung pinaka-epektibong resulta ng mga pagsusulong na ito para sa proteksyon ng ating mga kababayan? So I think na pinaka-epektibo talaga nito, again, babalik tayo do sa coordination and cooperation with other government agencies. Una, sa illegal online gambling, pinalakas yung cooperation and coordination natin with both the PAGCOR headed by Chairman Altenco and PCSO headed by GML Robles. No? So yung partnership namin, hindi lang kami nag-meeting, nag-uusap-usap talaga kami. Nakikita kami, kung halimbawa, kailangan natin magkita talaga tayo. Tapos, I think another layer there is, tinignan natin ano ba yung mga mechanisms, bakit namamayagpag itong mga ito. So nakita natin yung promotion, saka sponsored sites sa mga social media platforms. So tinipon natin mga social media platforms at kasama sa pag-uusap na yun is kailangan sila mismo yung mag-scour, mag-scrub do sa kanilang mga platforms para makita nila yung mga sponsored sites ba nila nagpo-promote ng mga illegal activities, scamulent activities, o tsaka yung mga illegal online gambling, nagpo-promote ba to. And third, ito, yung tuloy-tuloy na kampanya natin against the promotion of these illegal online activities. Kaya nga, pati mga influencers nagagalit na sa atin dahil pinapa-take down natin yung channel, pinapakasuhan natin. Pero yung iba naman sa kanila, nung kinausap tayo, they agreed that na biktima lang sila, na hindi nila alam yung nilalapit sa kanila para i-promote nila yung illegal online gambling. So, nag-shift na sila, tapos nangako sila that they will have government na mag-promote ng responsible gaming at yung mga efforts natin to educate yung mga kababayan natin. Mabanggit ko lang kasi nasabi mo yan tungkol sa influencers. No? Meron ba kayong ongoing dialogue o agreement o partnership sa kanila para hindi lang gobyerno talaga yung kumikilos laban sa mga scam, laban sa mga online gambling, pati na sa misinformation? Tama, Asik Joey. In fact, marami na ho tayong influencers na nakausap, whether they were once involved in illegal activities na nangako na tutulungan ng gobyerno or yung mga biktima na natulungan natin. So kasama ho sila yung mga malalaking influencers. At makikita nyo yung results niyan. Hopefully by the early parts of 2026, yung mga educational campaigns natin. Halimbawa, banggitin ko na ho dito si Sir Ching Kitan who agreed na maging part ng educational campaign natin kasi naging biktima siya niyan. Yung mga ang tawag dyan, yung hindi ginagamit yung imahe niya, yung mga deepfakes para mag-promote ng mga illegal investment. Kilala lang investment guru tsaka financial guru si Sir Chinky. Pagdating naman sa mga influencers, nakita nyo naman yung partnership natin at lumabas kusa sina Big Boy Chen, sina Sacha Laparan at nag-agree rin yung ibang mga influencers na tutulong sila na i-promote ho talaga paano maging responsabling mananaya sa ating mga kababayan. At saka, again, kakasign lang natin ng Memorandum of Agreement with Viva Entertainment Group. So, tutulong din sila sa pagpaproduce ng mga information campaigns natin. And hopefully, sabi ko nga, bale wala yung information drive natin kung hindi natin marireach mga kababayan natin. And hopefully, through these influencers, maabot talaga natin sila. Nabanggit mo, Yusek Aboy, yung financial advisor na nabiktima ng deepfake. Sa harap ng tumataas na banta ng AI-based threats, pinalabas ng CICC ngayong taon ng babala tungkol sa risk ng generative AI na ginagamit ng cybercriminals. Ano po ang naging hakbang
ng CICC para protektahan ng publiko laban sa mga deepfake at AI-enabled scams? Ano po yung mga detection tools o bagong monitoring protocols para dito? So unang-una, tama ko kayo, may mga detection tools na tayo para sa mga deepfakes. Ang tawag Alethea and other systems that can detect yung mga deepfakes po. So ngayon, pinaplano naman namin to monitor and detect deepfakes doon sa mga social media platforms in real time para ma-take down. Kasi ang nangyayari ngayon, may magsusubong sa atin, ma-analyze natin yung video or audio, tapos malalaman natin if these are deepfakes or AI generated. Ngayon, ang gusto namin yung active, proactive monitoring ng mga internet natin, tsaka cyberspace natin against all forms of online harms, including AI and AI-generated deepfakes para naman hindi walang mabiktima sa mga kababayan natin. Ito bang detection tools na ito ay kailangan by subscription o meron bang available na pwede ring magamit ng ordinaryong users like me para po malaman kung ang isang nakikita nating video online ay peke o hindi? So dalawa yan, ano? Una yung if you're talking about yung analysis tool, kung i-analyze mo isang video or audio or picture, kung AI generated or computer generated to, may mga available na online and some are free. Okay? May iba naman paid. So pero nung pagdating doon sa monitoring and detection, yan by subscription to ng pamahalaan para ma-monitor natin proactively yung mga whether it's deepfakes, whether it's fake news, online gambling. So andyan yung mga detection tools natin na kailangan nating i-procure at saka i-improve. Atin namang alamin ng mga hamon at aral na hinarap ng CICC ngayong 2025. Sa dami ng reklamo at kaso na dumating at dumarating pa siguro, ano yung naging pinakamalaking hamon, Yusek, para sa CICC pagdating sa kapasidad sa manpower, sa technology, coordination sa ibang law enforcement agencies, pati na rin yung papa-aware o yung pag-increase ng awareness ng publiko? So marami tayong challenges na hinarap simula nung we took over CICC. No? Unang-una na dyan yung talagang hindi alam ng tao ano yung CICC talaga. So talagang inuna natin yung pagpapalaganap ng awareness about CICC. At merong matatakbuhan ang ating mga kababayan pagdating sa pag nabiktima sila ng scam. Sumunod dyan yung lack of trust. So yun din, binild natin yung trust na yan. Pagdating naman so nasolve na natin yun. Ang naging next challenge naman yung manpower complement natin. Kasi dumami na yung tumatawag sa hotline 1326. Nagko-queuing na kami ngayon. So hopefully by 2026 with renewed faith and trust sa CICC ng ating mga mambabatas, makapag-expand tayo ng complaint center natin o yung hotline 1326 natin. Next challenge really is yung pagtatayo natin ng threat monitoring center. So kasi iba yung may nagsusumbong sa'yo, iba yung proactive na hinahanap mo asan ba yung mga online harms natin. So kaya tinayo yung threat monitoring center natin. Tapos ito, naging natin, na-pilot natin to during the 2025 elections at maganda na may resulta. So ginawa na namin at all year round na siya. Ito yung brainchild to ni former Yusek Alex Ramos. No? We have to give credit to him na naisip niya yung threat monitoring center. Tapos i-expand na lang talaga natin na imbis na election lang to, i-monitor natin yung mga child exploitation, illegal gambling, fake news, lahat na ng online harms, ginawa na natin dito. Again, the challenge is manpower. Gustuhin man namin mag 24/7, kinukulang yung tao natin. I think we only have 12 people do sa threat monitoring center natin. Pero, ang ginawa natin, gaya na sinabi mo, nakipag-coordinate tayo sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. So ngayon, pag halimbawa na ilipat na natin yung threat monitoring center natin at ma-expand natin yung mismong space, pwede na nating imbitahin yung mga partners natin. Halimbawa, si PAGCOR, PCSO, magkakaroon na sila ng space para to monitor online illegal gambling. Andyan di CDMW para sa online illegal recruitment. Andyan CCWC at saka si DOJ para do sa mga OSAIC, SIM cases natin. At hindi lang yun, yung Asik Joey, no? May mga private sector partners tayo. Halimbawa yung Bankers Association of the Philippines para sa mga financial scams. Nag-commit sila na magbigay ng resources at ng manpower para i-monitor yung threat monitoring center natin para sa mga financial scams. Ang Online Lenders Association of the Philippines, yung para sa mga online lending, nag-commit din, both resources and manpower. So, ako na-overwhelm ako at the same time nagpapasalamat doon sa suporta ng both ng mga government agencies at saka private sector partners natin na pinagtitiwalaan nila ang CICC ngayon. Nabanggit mo, Yusek Aboy, na mas lumawak ngayon sa cloud ng CICC to include yung iba-ibang cyber threats
threat at cyber harm katulad ng misinformation, scams, cyber-enabled gambling, etc. So may mga bagong modus o teknolohiyang gamit ba yung mga scammer? Kasi syempre hindi sila patatalo. Hanggang sinusugpo nyo sila at lumalakas yung pagsugpo ninyo, meron silang bagong mga scheme para mag-perpetuate yung kanilang scam. So ano ba yung mga ito at ano po yung mga paraan ninyo para masugpo ang mga ito? Una-una, yung pinag-usapan natin kanina, yung pagdating sa deepfakes, yung mga AI-generated, parang totoong tao na talaga. Minsan, hindi mo na malaman kung ano yung totoo, hindi. So, kailangan natin yung mas malalakas na tools para mag-detect nito. And we have to be proactive about it. Sabi ko nga, 1 second na natili yung misinformation, disinformation na yan, may naloloko yung mga scammers na yan eh. At buti sana kung financial scam lang, paano pag nakataya na yung demokrasya natin, Asik Joey, no? So, we really have to expand on that. Yan yung mga bagong technology na ine-employ nila. Pagdating naman doon sa mga financial scams, yung mga tech scams natin, nakita natin yung emergence ng International Mobile Subscription Identification Catcher, yung IMSI catcher natin. So para itong mga cell sites, rogue cell sites na naka-backpack lang yung tao na doon sa backpack, tapos binoblock niya yung signal ng mga legitimate na MNOs natin, mobile network operators natin. Tapos nagbabato siya ng mga text scams. Kaya nakikita natin, kahit bawal na, sabi ng NTC, bawal na yung mga text natin na magkaroon ng hyperlink, may pumapasok pa rin sa atin na mga may hyperlink na pag-clinic natin, dadalhin tayo sa mga scam websites. No? So these are the emergence ng mga bagong technologies na yan. Ngayon, we're monitoring bago matapos ang taon. Meron ng mga malicious cable tayong mga binebenta na akala mo kikable na lang magkakaroon tayo ng feature dito. No? At saka i-press release natin to. Hinuhuli lang natin. Kable lang. Tapos pag kinabit mo sa phone mo, akala mo nagcha-charge ka pero pinapasukan ka na pala ng virus para makontrol yung phone mo. So ito yung mga public charging station? Hindi lang. Halimbawa, makikihiram ka o kaya may bibilin ka sa sa mga online shopping networks mo. Akala mo regular cable lang pero yung pala mga malicious cables to. So tapos nakita natin to sa ibang bansa pero nakikita natin nandito na rin sa Pilipinas yung emergence din ng mga RFID devices para makapagnakaw doon sa mga e-wallets natin na hindi na kailangan makuha yung phone mo, didikitan ka lang ngayon na. Pa-high-tech sila ng pa-high-tech. Yes. No? So, pero sa pagtanggap ninyo ng mga bagong responsibilidad sa CICC tungkol tulad na lang sa digital forensics, pagkakaroon ng anti-scam hotline 1326, misinformation pati online gambling fight ninyo, ano ang mahahalagang aral ng CICC para mapabuti yung serbisyo at proteksyon para sa mga Pilipino? Siguro ang pinaka-importanting aral na tutunan namin, no, mahalaga yung pagtitiwala. Pagtitiwala ng taong bayan, kaya sila nagsusumbong ngayon sa 1326, kaya naman nakikilala rin ng CICC na meron sila sumbungan. Pagtitiwala ng ating mga partners, both sa gobyerno, sa mga mambabatas natin, in order to get the support that we need, the budget that we need to expand our services para mas marami tayong mapagsilbihan mga kababayan. Yung tiwala ng mga private sector partners natin, para naman from the private sector, nagdo-donate sila ng mga tools nila, yung trainings nila, yung mga manpower para to complement CICC. At pinaka-importante yung tiwala ng ating mga mamamayan na andito ho ang inyong CICC, maaari nyong asahan. At, kasi importante yung tiwala ng mga mamamayan, hindi lang para sa relevance ng CICC, but we get pag nagsusumbong sila, nakikita natin talaga yung cybercrime landscape ng ating bayan. Kasi nagsusumbong na sila eh. So nakikita natin na kung may nabibiktima ba, ano yung mga uri ng mga scams, ano na yung mga emerging scams, nag-evolve na ba yung mga scammers. So importante sa atin yan. Meron ba kayong na-encounter na kaso, Yuse, kung saan nahirapan kayong makuha o makakuha ng sapat na ebidensya o yung digital evidence o kaya naman yung nahirapang mahuli yung perpetrators dahil sa technicality o legal challenges? Ano ba yung natutunan nyo at paano nyo hinarap ito? So tama, Asik Joey, isa sa pinakamalaking challenge namin is CICC being a coordination center. Wala ho kaming subpoena powers. Una, ito sa mga unang challenges natin na kaya hindi rin tayo makapag-invite. So ang ginagawa natin, pinapasa natin sa law enforcement agencies natin tapos nakikipagtulungan tayo. Pero minsan, naintindihan din naman natin na because they're handling not only yung cybercrime pero iba't ibang gambit of other crimes, medyo natatagalan tayo sa mga partners natin. No? Nakikita rin natin yung challenge nung
hindi rin kami makapag-request ng warrant sa ating mga korte. At kung mag-request man yung mga law enforcement partners natin, yung mga korte natin, kaya gusto rin natin makipag-usap sa Supreme Court tsaka sa DOJ, sa Supreme Court particularly kasi sila nag-issue ng mga cyber warrants. Ano ba yung concept na cyber warrant? Hindi, ano pa sa foreign pa sa ating mga, sorry to say, foreign pa sa ibang mga West natin yung mga concept ng cyber warrant, ano yung mga ICT nuances. So, kailangan ma-update na rin natin yung rules of court natin when it comes to this. Kaya ito rin, nakikipag-usap din tayo sa ibang mga legislators natin to amend yung RA 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012 na nag-create sa CICC. Iniisip nila na ang CICC being a specialized agency, baka pwede nang bigyan ng subpoena powers, baka pwede nang gawing specialized agency for cybercrimes. Parang PIDEA ba yung concept nila. So hopefully, nakikipagtulungan naman tayo sa mga mambabatas natin, magawa natin yan. Yusek, nabanggit nyo yung challenges na kinaharap nyo, yung delays, di ba? So, merong mga kaso talaga na hindi agad nare-resolve. So, paano nyo pinaiigting yung transparency and accountability para malaman naman, let's say, nung nagreklamo na hindi nyo shinelve yung kanilang kaso o hindi kayo natutulog sa pansitan sa kaso? So, sa part ng CICC, pag nag-report ka, within 24 hours, may update ka. At nagiging transparent kami dyan. Whether we resolve your complaint, minsan kasi simple lang take down lang ang kailangan or kailangan i-inform lang sila anong gagawin pagdating dito. Or ongoing pa yung investigation natin kasi may mga kailangan pa tayong documentation or yung gadget kailangan natin i-analyze, papupuntahin natin yung mga kababayan natin doon. Or naipasa na natin sa law enforcement agencies. So, and we're very transparent na hindi kami magtatago. Pero ang sa amin is, kailangan malaman mo, pag nagreklamo ka sa amin, kailangan malaman mo na inaksyonan namin yan. Sa part naman ng mga partners natin with other agencies, kailangan namomonitor, para maging transparent tayo sa mga kababayan natin, namomonitor din natin yung status ng mga pirasa natin sa law enforcement agencies natin or sa mga ibang ahensya ng pamahalaan. So, we develop procedure para makapag-follow up kami. And I think weekly nagpapasa kami ng mga follow-up letters bukod sa mga new cases na pinapasa natin sa mga law enforcement agencies natin. Yan, mahalaga na meron talagang update sa mga kaso para hindi talaga isipin ng ating mga kababayan na nagko-complain na hindi sila inaasikaso. Yes. Ayan. Yusek, ano po yung mga pangunahing programa o proyekto na nais ipatupad ng CICC sa 2026 para mas mapabuti pa yung cybercrime prevention at investigation? So we identified 3 key projects po ng CICC, Two are all of them are expansions of existing units na ng CICC na in-implement natin ng 2025. So, na proof of concept natin ng 2025. Ngayon, full implementation na dapat at saka expansion. Unang-una, yung hotline 1326 o yung complaint center natin. So, ang plano natin sa 2026, hindi lang magkaroon ng mas malaki at mas malawak na complaint center para mas tugunan yung mga kababayan natin. Magtatayo ho tayo ng action center dito sa ating bagong tahanan hopefully sa Studio 7 po para yung mga kababayan natin isang MRT lang, isang bus ride lang, isang commute away lang, makakapagsumbong na sila kung halimbawa nahihiya sila, baka inisip nila sa phone, baka lumabas or hindi sila nagtitiwala masyado sa mga callers sa mga na operators natin. Second, expansion ng threat monitoring center. Sabi natin, napakaraming online harms na kailangan natin tutukan at napakarami nating partners na willing tumulong. So, kailangan natin ma-accommodate lahat ng mga to, give them the necessary tools para ma-monitor yung mga iba't ibang mga sektor that deals with other online harms. So, yan. At pangatlo, yung investigation capabilities natin. Hindi lang sa pag-iimbestiga ng mga deepfakes, pag-a-analyze ng mga gadgets, devices, but also to monitor, lalo na ito yung prevention natin. Monitor social media platforms against online harms and monitor the dark web. Yun ang kailangan natin, ma-monitor natin yung dark web para naman malaman natin kung may pinaplano or may binabalak or may umaangkin ng isang cybercrime na nangyari lang. Paano naman, Yusek, pwedeng mas gawing user-friendly at accessible? Nabanggit mo kanina yung hotline natin, yung 1326, pati rin yung online reporting portal para mas maraming kababayan natin yung makapag-lodge ng kanilang mga complaints. So, we rely on the reports at saka feedback sa mga kababayan natin if they were
satisfied ba sila do sa mga nare-receive nila. So we will be launching a survey kung ano yung user experience nila para ma-improve natin. Kasi kami bilang kami yung nag-develop, hindi namin alam kung ano yung experience mo as a user. So kailangan namin makakuha ng feedback dyan. And second, I think the better improvement is yung iba na hindi paggamay ang technology, yung mga tech adverse pa, ilagay talaga natin yung access center natin na talaga magkaroon sila ng pupuntahan para naman kahit hindi pa nila ma-navigate yung mga systems natin, pwede pa rin sila magreklamo at magkakaroon pa rin sila ng alternative na way para makapagreklamo at makapagdulog ng mga kanilang mga hinaing. Paano naman titiyakin Yusek ng CICC na yung mga bagong banta tulad ng AI-driven scams, deepfakes at social media fraud ay matutugunan ng mas mabilis at mas epektibo? So first, we're relying really on the social media platforms para doon sa cooperation natin. And so far naman, tumutugon naman sila. Pero naintindihan natin yung mga representatives nila here na nakakaintindi ng mga nuances natin o yung mga peculiarities nung sa atin sa Pilipinas. No? Kasi dahil representative office lang sila, binabato pa nila sa ibang bansa yan. So kailangan din natin, nakipag-usap din tayo doon sa mga mambabatas natin na kailangan magkaroon ng mga batas para tulungan naman yung mga local representatives sa mga social media platforms na to para ma-address itong mga problema natin on fake news, on online scams. So yun ang ginagawa ho natin. Napakahalaga, kanina sa initial discussion natin, napakahalaga talaga nung upskilling at capacity building nung ating mga cybercrime-related agencies. So paano pa natin papalakasin yung kanilang edukasyon? So nabanggit natin, nag-expand tayo ng capabilities and then we're re-upping at saka nagre-renew tayo ng mga current capabilities natin. Ang binago ko lang ho ngayon nung ako ho ang binigyan ng pagkakataon na manilbihan sa CICC. Sinabi ko, pag magre-renew tayo ng mga capabilities natin, kailangan merong training na kasama yan. At yung training na yun, kailangan certification training. At ina-identify ko, yung mga magti-train yan, kailangan yung mga plantilla position personnel natin para yung institutional knowledge ma-retain, tapos hindi siya, So ito yung mga pagbabago natin, ginagawa natin. At hindi lang sa CICC nangyayari ito. Yung training na yun, binabahagi natin sa mga partner agencies natin like the NBI, like the PNP. And right now, parang ibang mga agencies gusto rin makasama. Ang NPC, yung National Privacy Commission, gusto sumama sa mga ibang trainings natin. Yung Coast Guard, kaka-meeting lang ho natin. So, lumalaki na ho ang pamilya ng CICC. So, and it's heartwarming kasi nga, talagang hindi yung show of faith and support yung pagtitiwala sa CICC na kaya namin mag-coordinate at pag-isahin yung efforts ng ating pamahalaan against cybercrimes. May plano ba, Yusek, ang CICC na mas palawakin pa yung partnership at pakikipag-ugnayan sa private sector, pati na rin sa civil society groups para mas mapaigting yung campaign laban sa cybercrime, pati sa misinformation? Ay, tama ho. Ito naman ang impluensya ni ni Secretary Henry Aguda sa CICC because he came from the private sector and he's a big believer of yung partnership with the private sector. Nahawa kami dyan, namana namin yan. Kaya nga kami, hindi na kami nagmumowo, Sec Joey, diretso na tayo mowa. Kasi if we're going to do this, let's do it right and let's have a firm commitment. Magmawa na kagad tayo. So yun, sa private sector partners with, magugulat ka with even yung mga industries na hindi mo akalain May nagdo-donate na mga advocacy groups with like Digital Pinoy Scam Watch. Nagdo-donate sila ng mga tools sa amin. So nakakatulong sa amin yan with the Financial Institution Bankers Association of the Philippines. Even with fact checkers, we recently had MOA with Rappler para sa fact-checking, mapabilis yung fact-checking. At tapos ito, yung mga hindi mo akalain na industry na lumalapit din sa CICC, tumutulong din. Like Viva Artist Group or yung Viva Conglomerate. So, yan, nakakagulat at nakakatuwa lang. Ano naman, Yusek, yung vision ng CICC para sa cyber-resilient na bansa pagdating sa 2026? At ano dapat yung responsibilidad hindi lamang ng gobyerno, kundi pa rin ng public at ng iba pang stakeholders? So ang vision ho talaga namin, the Philippines would have the cyber capabilities to monitor online threats and harms. Whether it's on the internet, whether it's on social media
social platforms. So you have the capability to monitor, may capability ka rin to stop and prevent the spread of these online harms, at may capability ka rin to investigate and prosecute. So yun yung gusto ko sana natin. At yan, gagawin natin yan sa pakikipagtulungan with other agencies na may ganung mandato na, and pakikipagtulungan sa ating legislature if there would be gaps that need to be filled by legislation. Bilang panghuli, Yusek Aboy, mensahe na lang bukod sa Happy Holidays, mensahe na lamang sa publiko sa efforts ng CICC na bantayan ang ating cyberspace. Nako, kami ho sa CICC nagpapasalamat ho sa lahat ng pagtitiwala na binigay niyo sa amin, at makakaasa ho kayo na hindi ho namin sasayangin yung pagtitiwalang yan, at iingatan ho namin yan by performing our mandate to the best of our abilities po, na imbestigahan at protektahan ho kayo sa lahat ho ng uri ng online harms. Ayan. Maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Aboy Paraiso, Acting Executive Director ng CICC. Happy Holidays. Happy Holidays, Asik Joey.